Everyone, welcome back to my channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng another set ng NAPOLCOM or PNP Entrance and Qualifying Exam. So another 15 items, part 5 na ito. So sana napanood nyo simula dun sa part 1. Tungkol lahat ito sa math, ayan, basic concepts ng quantitative reasoning. Okay? So bawat slide, i-post nyo po, try nyo sagutan bago panoodin yung solution ko. Tapos i-comment nyo kung ilan yung score nyo out of 15. Okay, so let's start. Number 1, find the least common multiple of 6 and 8. So pag sinabing least common multiple, tandaan lagi, mas malaki dapat yan sa 6 and 8. Minsan kasi napagbabaligtad nung iba yung least common multiple tsaka yung greatest common factor. Buti na lang sa choices, walang mas maliit sa 6 and 8, wala yung GCF. Yun yung common mistake kasi dito. Okay, so pag sinabing least, ayan, common multiple yan. Common multiple, ibig sabihin, mas malaki dapat sa 6 at 8. Okay? So, ang gagawin lang natin dito, maraming methods para isolve ito eh. Pwede yung factor 3. So, yung 6 tsaka yung 8, i-factor natin. Kunin natin yung prime factors. Ang 6 ay 3 times 2 lang yan. Tapos, ang 8 naman ay 2 times 4. Tapos, yung 4 ay 2 times 2. So, therefore, ang 6 ay equal sa 2 times 3. Tapos, ang 8 naman ay equal sa 2 cube. So, ang LCM natin, ang LCM, kunin lang natin yung factors natin, parehas may 2, tapos may 3 dito. So, ang kukunin natin, syempre, yung mas mataas na exponent. Mayroon tayong 2 tsaka 2 cube. So, ang LCM natin ay 2 cube times, walang 3 itong 8, so multiply lang natin yung 3. So, yun na yung maging LCM natin, 2 cube, that is 8, and then times 3, the answer is 24, letter B. Okay? Another technique, kunin lang natin yung multiples. Ito naman yung listing method, kunin natin yung multiples ng 6 tsaka ng 8. So, isa-isayin lang natin. Dito na tayo magsimula sa 8. So, 8, ang susunod sa 8 ay 8 plus 8, 16, plus 8, 24. Isap na tayo sa 24 kasi may 24 itong 6. Yung 6 naman ay 6, 12, plus 6, we have 18, plus 6, that is 24. So, yun, parehas na yung 24. So, therefore, ang LCM ay 24 using the listing method. And another, yung continuous division naman, 6 and 8, saan natin pwedeng i-divide ang 6 at 8? Pwedeng i-divide parehas sa 2. So, 6 divided by 2, that is 3. 8 divided by 2 is 4. So, ngayon, ang LCM naman natin ay i-multiply natin itong pinag-divide natin tsaka itong dalawang number dito. So, pag minultiply yan, 2 times 3, that is 6, times 4, that is equal to 24. So, alin man dyan sa tatlong technique na yan, pwede natin gamitin pagkuha ng least common multiple. Number 2, solve the value of x. So, solve 2x plus 7 equals 15. So, ibig sabihin, find the value of x. So, two-step equation lang ito. 2x plus 7 equals 15. Kailangan x lang yung matira. Para matira yung x, tatanggalin natin si positive 7 tsaka si 2. So, ang una nating tatanggalin itong positive 7, ilipat natin sa kabilang side. Opposite ng positive 7, negative 7. So, subtract 7 to both sides. So, magiging 0 na yan. 7 minus 7 is 0. So, just bring down the 2x equals 15 minus 7, that is 8. Then, para matanggal itong 2, divide natin both sides by 2. So, 1 na lang yan, cancel. X, therefore, is equal to 8 divided by 2. The answer is 4. Letter B. Number 3, if a circle has a radius of 7 centimeters, what is its diameter? So, kailangan, alam lang natin yung definition. Diba, sa circle, o kunwari, yung circle natin, perfect. Ito yung center ng circle. Ang radius, ito yung radius. So, alam dapat natin yung definition, radius. Yan yung radius, 7 centimeters daw. Ang diameter naman, ano yung diameter ng circle? Yan yung isang buo. Yun, so isang buo. So, ibig sabihin, ang diameter ay equal sa 2 times the radius. Multiply lang natin sa 2 yung radius. Kalahati yung radius. So, simula sa center, papunta dun sa any part. Ito, radius din ito. 7 centimeters din yan. Baloktot, ano? So, 7 centimeters din ito. Ang diameter, yung isang buo pag diniretso natin. Yun yung diameter. So, multiply lang natin sa 2. So, 2 times the radius given, the radius is 7 centimeters. So, 2 times 7 centimeters, the diameter is 14 centimeters, letter C. Number 3. So, evaluate 5 squared minus 4 squared. So, pwedeng gamitan ng property. Pwede na mga evaluate na lang natin.
So pag in-evaluate lang natin directly, 5 squared, ibig sabihin yan ay 5 times 5. Baka may malito maging 5 times 2 ha. Baka gawing 10 minus 4 times 2 naging 8. Mali yan ha. Buti na lang walang 2 sa choices. Okay? Ibig sabihin ng 5 squared ay 5 times 5. So ang ibig sabihin na to 5 times 5 yung 5 squared. Tapos minus 4 squared ay 4 times 4. So therefore 5 times 5 is 25. Minus 4 times 4 that is equal to 16. So madali ng i-mental, 25 minus 16, the answer is 9. Letter A. Or, pwede natin gamitan ng property. May property tayo, difference of two squares. A squared minus B squared equal yan sa A plus B times A minus B. So, pag in-apply natin yan, meron tang 5 squared minus 4 squared, pwede siyang maging 5 plus 4. Ayan yun o. Isang plus, isang minus. 5 plus 4 times 5 minus 4. So, magiging sagot 5 plus 4, that is 9. And then 5 minus 4 is 1. So pag minultiply, 9 times 1, 9. So same answer. Magandang gamitin to kapag malaki yung number. So dito 5 and 4 lang kaya okay lang na i-manual natin. Pero halimbawa, lumaki yan. Halimbawa, naging 23 squared minus 17 squared. Mas magandang gamitin itong property. Okay? Next, number 5. So multiplication of decimals lang. What is 0.6 times 0.5? So pag nagmo-multiply tayo ng decimal, isipin natin ano lang to, whole numbers. So 0.6 times 0.5, o yan, pwede namang magkabaligtad yan. 0.6 times 0.5. So isipin natin whole number lang. Multiply lang natin 5 times 6. That is equal to 30. Yung mga zero value, wala na yan. So tapos bilangin natin yung decimal places. 1, 2. Kailangan dito sa answer natin sa product, may 2 decimal places din. So dito sa dulo, bilang tayo ng 1, 2. Dito natin ilalagay yung decimal point. So the answer is 0.30 or lagyan lang ng 0 sa harap, magiging 0.30 or pwede nang tanggalin itong 0. Ang sagot na lang ay 0.3. Same lang din yan sa 0.3, letter A, 0.3. Number 6, convert 0.2 to a fraction. So pag nag-convert tayo sa fraction, kailangan naka-lowest term palagi. So 0.2, kung ilan yung decimal natin, decimal places, yun ang number ng 0 sa denominator. So may 1 decimal place tayo, ibig sabihin ang denominator natin ay may isang 0. Siyempre may 1 sa harapan. Powers of 10 lagi ang denominator natin. Okay, so 0.2, ibig sabihin yan, over 10, tapos kopyahin lang natin itong 2. So 2 over 10. Nasa choices na 2 over 10 pero hindi yan naka-lowest term. Pag nagko-convert sa fraction, laging lowest term dapat. 2 over 10, i-lowest term natin, pwedeng i-divide parehas sa 2. So divide natin parehas sa 2 ang final answer. 2 divided by 2 is 1, 10 divided by 2 is 5. Therefore, letter A yung tamang sagot, naka-lowest term. Number 7, the perimeter of a rectangle is 40 centimeters. If its length is 12 centimeters, what is the width? So, kailangan alam lang yung formula ng perimeter ng rectangle. Ayan. So, pag sinabing perimeter ng rectangle, yan yung total distance around a polygon. Yung total sum ng sides. So, di ba meron tayong dalawang length, parehas yan, and then dalawa yung width natin. Okay? So, ang given, ang perimeter daw, ang perimeter ay equal sa 40 centimeters. Okay? Tapos, may given pa tayo, given yung length. Ang length ay given 12 centimeters. So, i-substitute lang natin sa formula ng perimeter. Ang formula ng perimeter ay i-add lang natin lahat ng sides. So, pwedeng 2L plus 2W. Pwede rin namang perimeter ay nakamultiply lang yung 2 tapos nakafactor yung L plus W. So, same lang yan kahit alin dyan sa dalawang gamitin natin. Pwedeng nakafactor yung 2, pwede naman dito nakadistribute 2L plus 2W. Okay, so i-substitute lang natin, hinahanap natin yung width. Substitute natin yung given. So 40 centimeters itong P. So lagay natin dito 40. And then 2 times L plus W. Ang L ay given 12 centimeters. Plus ito yung hinahanap natin W. Okay? So wag na natin i-distribute ito kasi pag distribute babalik lang tayo dito So ang gawin lang natin, divide natin directly agad sa 2. Divide both sides by 2 para makancel na itong 2. Ang matitira, 40 divided by 2, 20 na lang ito, equals 12 plus W. And then, kailangan double yung matira. So, itong 12, lipat natin sa kabilang side. Subtract tayo ng 12 to both sides. Pag nag-subtract ng 12 to both sides, ayan, W na yung natira. Ito na yung width natin. 20 minus 12, the answer is 8 centimeters. Letter A. Kapag naman itong isa ang ginamit natin, same answer yan. So, pakita na rin natin. Ang perimeter daw ay 40.
Given ang L ay 12. So, 2 times 12 plus 2W. Okay? So, pakita lang natin ito. 2 times 12, we have 24. Ito ay kopyahin lang, 40 plus 2W. So, W ang kailangan na masolve natin. So, lipat natin yung 24. Subtract 24 to both sides. Pag nag-subtract 24 to both sides, cancel yan. 40 minus 24. The answer is 10 minus 4, magiging 6. Ito ay magiging 3. Yan, naging itong 10. Ito ay naging 3 minus 2. We have 16 is equal to 2W. Then last step, divide both sides by 2. Ayan, same answer. Cancel na ito. Therefore, the value of with W is equal to 16 divided by 2. Same answer of 8. So, 8 centimeters. Number 8, what is 20% of 250? So maraming way para i-solve itong ganitong percentage. Pakita natin yung tatlong solution. Hatiin natin, tatlong solution ang pakita natin. Pwede yung decimal, pwedeng fraction, pwede rin yung chop-chop method. So 20%, tandaan ang percent, itong percent, ibig sabihin ng percent ay divided by 100. So itong first solution natin, fraction. So dito fraction, dito decimal, dito naman chop-chop method. Ano ba yung chop-chop method na yan? So, in 20%, ibig sabihin yan, 20 over 100. Kasi nga, percent, per, ibig sabihin, divide. Then, cent, ibig sabihin, 100. Diba? Sa 100 cents, ibig sabihin nun, 1 peso pag 100 cents. Okay? So, therefore, ang of ay multiplication, and then we have 250. Okay? So, i-lowest term lang natin, o pwede na tayong mag-cancel dito. May 0 sa numerator, 0 sa denominator, cancel. May isa pang 0 sa numerator, 0 sa denominator, cancel. Bali, wala na itong 1. So, ang natira na lang ay 2 sa numerator 2 and then may 25 pa dito. Itong 1 sa denominator, bali wala na. So, 2 times 25 is 50. So, the answer is letter B, 50. Kapag gumamit naman tayo ng decimal, kopyahin lang natin yung 250. I-multiply na natin directly. Ang 20% sa decimal ay 20%. Pag kinonvert sa decimal, tanggalin yung percent symbol, move ng dalawa. So, therefore, magiging siyang 0.20 or simply 0.2 na lang. Same lang yung 0.20 at 0.2. So, 0.2 na lang ang gamitin natin. So, multiply lang natin. Dalawang 250. That is 500. Okay? Bilangin ng decimal places, 1. E di sa dapat sa answer natin may 1. So, lalagay natin dito yung decimal point. 50.0 or simply 50. So, same answer. And then, chop-chop method, yung 20%, pwede natin yung i-chop-chop sa 10% tsaka 10%. Bakit 10%? Kasi madaling isolve yung 10%. Ang 10% kasi tatanggalin lang natin yung 0. 250, di ba? So 250 ang 10% niyan, tanggalin lang natin itong 0 or i-move natin yung decimal point. Di ba? So or cancel na lang yan. So magiging 10% ng 250 ay 25, another 10%, another 25. Pag in-add natin 25 plus 25, that is 50. Okay? So same answer, 50 lahat ang nakuha nating percentage, 20% of 250. Okay, so kung nanonood pa rin kayo, ito yung aking maire-recommend na magandang Napolcom reviewer. Ayan, meron ako parehas niyan. Maganda yan, sulit. Itong isa, maliit eh. Itong part na to, 289 tsaka 349. Dalawang type ito. Merong malaki, merong maliit. Ang nabili ko yung maliit lang. Ayan, around ano lang, less than 300. Pero kung gusto niyo medyo malaking yung reviewer, kung medyo malabo yung mata nyo, yung malaki ang kuhanin nyo. Kasi ito, liit talaga niya. Pero solid ito. Ang ganda nito. Tapos itong isa, kaya medyo mahal itong isa, hardbound ito eh. So itong, mas updated itong isa, kaya siguro mas mahal. 2026. Itong isa, 2024 pa. Pero maganda to, ang daming laman. So hindi lang masyadong updated pagdating dun sa Gen Info. Kasi syempre, mas latest itong isa, 2026. May kamahalan nga lang. Okay, so yan. Yan po marirecommend ko. Kung may pambili kayo, bilhin nyo pareha siya. Okay, so next, number 9 tayo. Which of the following is divisible by 9? Ubos ang oras kapag dinivide natin manually ito. Dinivide natin lahat sa 9. Pag sinabing divisible, wala dapat remainder. So kapag inisa-isa natin, maubos yung oras, so kailangan alam natin yung divisibility rule. Ang divisibility rule ng 9, kailangan yung sum ng digits. Pag inad natin, yung sum of digits dapat ay divisible sa 9. Sum of digits is divisible by 9 para maging divisible siya sa 9. Okay? So, sum of digits is divisible by 9 para maging divisible sa 9. So, unahin natin itong letter A. Add lang natin. 1 plus 8 plus 1 equals 10. O, 10, hindi divisible sa 9. No? 10 divided by 9, may remainder. So, mali ito. 577. So, 5 plus 7 plus 7
Ano yung sagot dito? 14 plus 5, 19. O, mali din. Kasi 19 divided by 9, may remainder. Ito may remainder ito na 1, di ba? Ito may remainder din na 1. So, hindi siya divisible. 192, so i-add lang natin. 1 plus 9 plus 2, that is equal to 12. O, mali na rin. 12 divided by 9, may remainder na 3. And then, so ito na yung magiging sagot, 585. 5 plus 8 plus 5 equal siya sa 18. 18 divided by 9, that is equal to 2. Walang remainder. Okay, so verify natin kung divisible nga sa itong 585. So, pakita lang natin. 585 divided by 9, 58, no? Anong pinakamalapit dito? 6, no? 6 times 9, we have 54. Pag sinubtract natin, 58 minus 54 is 4. Bring down 5. Ayan, eksakto. 45 divided by 9 is 5. 5 times 9, 45. Ayun, walang remainder. Okay, so confirm, letter D ang tamang sagot. Number 10, if A equals 2 and B equals 3, find the value of AB plus A squared. So, direct substitution lang ito. Ang A daw ay 2, ang B ay 3. O, substitute lang natin. AB plus A squared. Yung A, i-substitute natin dito sa dalawa. Substitute natin yung 2. Yung B naman, yung 3, i-substitute natin dito. Okay? So, magkakaroon tayo ng 2. AB, ibig sabihin yan, multiply A times B. So, magiging 2 yung A, and then yung B ay 3. So, 2 times 3 plus A squared. So, magiging 2 squared. So, therefore, 2 times 3, that is equal to 6 plus 2 squared. So, that is 2 times 2, we have 4. So, pag in-add 6 plus 4, the answer is 10. Letter A. Number 11, ratio problem. If the ratio of men to women in a group is 3:2 and there are 40 people total, how many are women? So given daw yung total, no? So sulat natin. Sa ratio kung ano yung nauna, dun sa ratio siya din yung mauna, no? So nauna yung men to women. So ibig sabihin ang men yung 3 and then women yung 2. Okay? So sulat natin ng maayos dito. Men, women, ang total daw ay 3:2. Tandaan kapag ratio, ibig sabihin, itong 3 at 2, nakamultiply yan. Nakamultiply yan sa same number. O ilagay natin yung number na gagamitin ko ay n kasi hindi natin alam eh. So ibig sabihin yung total ng men 3 times n. Yung total ng women 2 times n. Tapos given there are 40 people total. So ibig sabihin pag inad natin ito, 3n plus 2n equal daw sa 40 people. So equals 40. Ang tinatanong, how many are women? Ito yung hinahanap natin, women. 2n. Siyempre, para ma-solve natin yung women na 2n, isolve muna natin yung n. Solve muna natin yung n. So, i-add natin ito. Combine 3n plus 5n. 3n plus 2n, we have 5n is equal to 40. Ngayon, solve natin yung n. Divide both sides by 5. So, cancel na yan. 1 na lang. Therefore, n is equal to 40 divided by 5. The answer is 8. So, ang number of women, ay i-multiply natin sa 2. Okay? So, pakita natin. Solve natin yung women at men para mapakita natin na total niyan ay 40 dapat. Ang women ay 2 times n. The value of n is 8. So 2 times 8, that is equal to 16. So letter C ang tamang sagot dito, 16. So i-checking na lang natin kung magtutugma. Ang men ay 3 times 8 din. 3 times 8, that is equal to 24. Pag inad natin, 16 plus 24, eksakto sa 40. Number 12. Simple interest. Find the simple interest on 5,000 pesos at 5% per year for 3 years. So, gamitan lang natin ang formula ng simple interest. Ang formula ng simple interest ay I equals P times R times T. P is the principal. Ito yung may pera. Ayan, 5,000 pesos. Ito yung principal. R, ito naman yung rate, yung may percent. So, ito yung rate natin, 5%. And then T ay time in years. So, given natin ang time ay 3 years. So, ito yung time natin. Okay? So, pwede nating isolve ito using fraction or decimal. Yung 5% pwedeng i-convert sa fraction, pwedeng decimal. Fraction na lang ang gagamitin ko kasi makakancel agad. So, sulat na lang natin dito yung P natin, 5,000 pesos. Pwede lang hindi isulat yung equal sign, yung peso sign ha. 5,000 na lang, sa dulo na lang natin ilalagay. Times the rate, rate ay 5%, pag fraction, that is 5 over 100. Okay? 5%, 5 over 100. Bakit 100 ang ginamit ko, 5 over 100? Kasi makakancel na agad dito yan, no? Cancel yung dalawang 0, cancel na itong 100. Baliwala na kasi itong 1. Pag cancel natin yung dalawang 0, baliwala na yung 1. So, cancel na lahat yan. And then, multiply natin sa years natin ay 3. Sa time natin ay 3 years. So, multiply natin ito. So, i-rewrite natin para malinaw.
50 na lang times 5 times 3. So pag minultiply natin ito, 50 times 5, that is 250. And then times 3, the answer is 750 pesos. Lagyan na natin ang peso sign. Letter A. Okay. Number 13. What is the average of 12, 15, 18, 21, and 24? Parang dito may shortcut dito, no? Pare-pares ba? 12, 15, 18, 21, 24. Multiples ng ano to eh. Kapag ganito may shortcut tayo, ang formula ng average, i-add natin lahat. Pero may shortcut dito. Symbol for average ay x bar, mean yan. Average or mean. So yan, parehas ng ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, summation of x over n. Itong sigma x, ibig sabihin yan, total. Ito yung total. Total over yung number of terms dito. Number of terms itong n. Pero pag mapapansin natin ito, may pagitan sila pare-parehas plus 3. 12, 15, 18, 21, tapos 21, 24, plus 3 lahat. Kapag ganyan na pare-parehas yung pagitan nila, automatic ang average nito, hindi nyo na kailangang isolve, yung gitna na lang. 12, 15, 18, 21, 24, automatic 18 na yung sagot dyan, letter C. Kasi pare-parehas silang plus 3 lahat. Okay? Pag binerify natin, so i-total natin, divided by ilan sila, meron tayong 5 numbers. Okay, pakita natin. So we have 12, 15, 18, 21, 24. Okay, pakita lang natin. Pag partner natin tong 8 at 2, that is 10. 5, 1, 4, another 10. So therefore, we have 20. And then 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9. So meron tayong 90. 90 divided by 5. O, pag dinivide natin manually, 90 divided by 5, that is 18. 9 divided by 5 is 1. 1 times 5 is 5. Subtract, meron tayong 4. Bring down 0. 40 divided by 5 is 8. 8 times 5, 40 eksakto. Okay? So, pag nakita nyong pare-parehas yung difference, automatic, yung gitna, yun na yung average natin. Isa pang technique, yung dagdag bawas. Kung alam nyo yung dagdag bawas, pwede nating mabalance ito. Yung 21 kasi, sobra siya ng 3, no? Sobra siya ng 3 dito sa 18. Tapos, ito naman, kulang ng 3. Itong 15. So, ang gagawin natin, pagpapantayin natin, mag-subtract tayo ng 3 dito sa, pag nag-subtract tayo ng 3 dito sa 21, magiging na siyang 18. Yung sinubtract natin na 3, i-add natin dito. So, i-add ko dito. Ito yung dagdag bawas. Pinlas 3 natin, edi magiging 18 na siya. Tapos itong 24, compare natin sa 18, subtract tayo ng 6. 24 minus 6, edi ano na to, 18 na lang siya. Yung sinubtract natin na 6, idagdag naman natin dito sa kabila. 12 plus 6, magiging na siyang 18. O di ba 18 na lahat? Ayun, no, balance na. Ito yung dagdag bawas, 18 na lahat. So, ibig sabihin, ang average natin ay 18. Okay? Number 14, ayan, fraction. What is 3/4 plus 2/5? So, ito ay, pag nag-add tayo ng fraction, 3/4 plus 2/5, pwede lang tayo mag-butterfly dito. Yung madaling technique dito, i-butterfly lang natin. Kasi ang LCD natin, 4 times 5. Ang LCD ng 4 times 5 ay 20. Ibig sabihin, minultiply. Kapag ang LCD ay yung product, 4 times 5 equals 20. Ang madaling technique ay yung butterfly na lang. I-butterfly na lang natin. Okay? So, paano ba yung butterfly? I-multiply lang 3 times 5, that is 15. Kopyahin lang natin yung itong operation plus 4 times 2, that is 8. Then multiply natin itong 4 times 5, we have 20. So therefore, magiging sagot na i-add natin ito, 15 plus 8, that is equal to 23 over 20. Tapos, i-convert lang natin sa, wala sa choices, i-convert lang natin sa mixed number. Ilang 20 meron sa 23? Merong isa? Okay, may isa, no? Tapos subtract lang natin. 23 minus 20, that is equal to 3. So 3 na yung bagong numerator over, copy the denominator 20. So the answer is 1 and 3 over 20, letter B. Okay? Letter B ang tamang sagot. Okay, so para sa ating last number 5, work problem. If 4 officers can complete a task in 6 days, how many days will it take 8 officers to complete the same task? Same rate, syempre. Okay, so itong pag ganitong mga work problem ito, inverse variation pag work problem. Sabi, 4 officers can complete a task in 6 days. So, pakita natin yung number of officers. Pag 4 officers daw, complete a task in 6 days.
Ang tanong, how many days will it take 8 officers? Kapag naging 8 yung officers, dumami, anong mangyayari dito sa number of days? Lagyan natin ng n. Ito yung sinasolve natin. Gano'n daw katagal? How many days will it take 8 officers to complete the same task? So ito ay inverse variation kasi syempre kapag yung officers, yung tao dumami from 4 naging 8, from 4 naging 8, dumami, syempre same task lang naman sila, same task, yung number of days syempre uunti kasi marami yung magtutulong-tulong. 4 na tao naging 8 tao. Adi syempre, dadami or uunti kasi dumami yung magtatrabaho tapos same na task din kasi ang sabi dito same task to complete, ayun o, same task. Same task, pareho lang din yung trabaho. So, ibig sabihin, inverse variation. Sa inverse variation, ang ginagawa natin, yung magka-partner, minumultiply natin. Kapag direct, yung magka-partner, ito yung magka-partner, ay dinidivide. Okay? So, yung magkatapat, ang gagawin natin, imumultiply. So, magiging 4 times 6 is equal to 8 times n or 8n. Okay? 4 times 6, i-multiply na natin. Maliit na number lang naman yan. 24 is equal to 8n. Now, solve for n. Divide natin both sides by 8. So, cancel na yung 8. 1 na lang yan. Therefore, ang n natin, ito na yung hinahanap natin, ay 24 divided by 8, 3. So, 3 days na lang nila magagawa yung same task. Kasi nga dumami yung 4 officers, naging 8. So, ang tendency nun, yung number of days, uunti. So, 3 days. So, that's all. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang or pwede nyo akong i-PM dito sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review sa Napolcom. So bye-bye and God bless.